Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ako sa araw na ito, umaga na ito ngayon. Magpakita na mag-prueba sample sa inyo tungkol sa pag-alaga ko ng mga manok na sarili kong breed na ginagawa ko na mga panglaro, mga panglaban sa mga sumbungan kapit. Kasabong pala, bago ko ipagpatuloy ang usapin natin tungkol sa pag-alaga ng manok, magpasalamat muna ako sa inyong lahat, sa aking mga subscribers. Maraming salamat talaga sa inyo at saka sa aking mga followers, sa aking mga viewers dito sa aking channel YouTube Kaliaw Kasabong TV. Ito kasabong magpakita na ko sample sa inyo sa pag-alaga ko ng manok. Ito siya, 7 months. Para di kayo maumay, di naman makasabi yung mga iba ko dyan ng mga nag-alaga ng manok na paulit-ulit lang daw ang aking manok. Ipakita din ito, intindihin nyo na pag tayo nagmamanok, nagbibreed ng manok, pag sinabing nagbibreed tayo, hindi lang isa ang manok natin, marami yan. Sa inahin pa lang marami na ang gagamitin natin na ginagawa nating materialis, pati mga brungka, baldado. Hindi lang nag-isang piraso yan. Ang nakakaintindi yan, yung nagmamanok talaga, na nagpalahi, nagbibreed ng manok, nagkrusis-krusis. Yan, totoo. Ito siya. Sa pag-alaga ko ng manok, sinubaybayan ko ito, hindi nagkasipon to, hindi nagkabuluto. Kaya pagdating nila ng 7 months, buo na ang loob na lumalaban sa kapwa manok. Kahit medyo yung may mga balda ko, yung may mga magulang mga manok, di na ayawan. Pusa lang mismo to nalalaban kahit magkaharap-harap ang mga manok. Sila naglaki, pusa lang lalaban dahil matapang malinyada dito sa uri sa manok na pinili ko, nga pinadami ko, gigibreed ko. Crosses ito ng Boston. Ang nanay nito, yung ano din, anak din ng baldado ko nga bulik. Kaya may dugo na itong pagkabulik. Pero mas mataas talaga ang dugo ang mga pula nga maglabas kaysa bulik. Yan, totoo kasabong. Kapag inahin mo nga bulik, mga bulik din ang karamihan na lalabas kahit anong iparis mo rin. Doon na magkaiba-iba ang kulay sa manok, sa balahibo. Ayan ang totoo. Kasi bawat isa kasabungero sa atin, kanya-kanya naman talaga ang opinion, pag-isip tungkol sa sabihin natin sa pag-alaga ng manok. Yung iba talagang marunong siguro sila, pero ako, sinabi ko sa inyo, hindi ko nagmarunong, pero mula bata pa ako, galing ng Negros hanggang nagkaapo ako, hanggang tumanda na ako, nag-alaga, nagbibreed talaga ako ng manok. Kaya, pero sinasabi ko lang sa inyo dito, may kunti akong kaalaman. Pero iwan ko lang yung nagmarunong na yung managkwento sa kanila kung baka baguhan lang silang nag-alaga ng manok. Baka di nila kabisado pa ang mga nasinaunang mga linyada ng manok. Baka yung minamanok nila, dugo ng mga luma, mga linyadang mga manok na yan. Itong sa akin, alam ko ang pagmamanok, kung anong ang uso, medium size, kung anong uso sa mga dugo sa manok, yan ang nikocross ko. Hindi ko nagpabaya, hindi ko nagpahuli. Pagdating sa pagpili ay sa manok, na i-crosses ko anong uso. Yan, totoo. Yung ibang nagmarunong kasi, basta manok, okay na sa kanila. At saka, sarili ng opinion yan. Okay lang yan. Pero ako, sa sarili ko nga opinion, hindi ko lulukuhin ang sarili ko mismo. Kasi, tandaan niyo, ako tao na may prinsipyong panindigan. Yan ang pinaka-importante sa isa kasabungiro nga may prinsipyo ka o panindigan. Tanggap mo ang pagkatalo o tabla o panalo. Ganon ang pagmanok, ganon ang pagsasabong ko.
isa naman maituro ko sa inyo nga ibigay tip sa inyo nga umanga ngayon sa aking mga viewers, subscribers, followers na ang pagmamanok, lalo na kayong mga baguhan pa lang, huwag talaga kayong maglaban sa mga malaking sabungan sa mga manok nga reject yung mga sakitin. Ito ibigay kong tips talaga sa inyo. Kasi ang nag-farm, bukod na mga papira yan, big time, ang minamanok niya na dadalhin sa mga malaking sabungan, hindi tabo-tabo yan, hindi pista-pista sa barangay lang. Ang idayo nila yan, yung mga manok nila tinawag mga pangdiin, talagang mga quality yan, sakto sa alaga. Tapos ngayon, babanggain nyo lang ng manok nyo nga mga galing sa mga sipunin, yung iba kagagaling lang, mga isang linggo, ilalaban na agad. Naranasan ko na yan sa mga kakilala ko, na saksihan ko yan. Yung iba nga, yung mga sugat-sugat, kahit nanilaw-dilaw pa lang, ang balat, ilalaban na. Pero ako, di ko ginagawa yung kasabong. Ay sinabi ko naman sa inyo, totoo akong sabungiro, totoo akong nag-breed ng manok. Ang dami ko nang pinagdaanan sa mga labanan ng manok. Kaya tanggap ko na, alam ko na ang mga palo, kung matatalo ang manok ko o panalo. Kaya tanggap ko rin ang pagkatalo o tabla o panalo. Yan ang totoo. Kaya yan importante ha sa inyo ng mga baguhan. Huwag talaga kayong dumayo sa mga sabungan. Kung ang manok nyo, sinabi ulit-ulitin ko to sa inyo, importante kasi luging-lugi, argabyado na talaga tayo kung ang manukin natin na ilalaban sa mga manok ng mga quality nga nagmamanok, mga big time. Kung ang manok natin galing sa mga sakit-sakit, number 1 talaga yan. Kahit saan kayo magtanong, itanong na lang yun sa mga kilala yung nagbibreed, nagsasabong. Talagang totoong nagbreed, naglalaban ng manok. Ang pinagsasabi ko, na hindi na talaga dapat ilalaban natin sa mga malaking sabungan ang mga manok na nagkaroon na nagdaan na ng mga malubhang sakit, sipong matagal gumaling, mga halak-halak, o kaya matinding mga bulutong. Piliin na natin ang manok natin na gawin na panglaban, pangharap sa mga quality nga manok. Ang manok din nating mula pagkasisiw, di old pa siya, hanggang pagdating na ng 11 months na pwede nating ilaban na, o kaya 8 months, na hindi nagkaroon ng sakit. Kasi diyan tayo papasok sa paglaban-laban natin ng manok niyan, na lamang tayo sa panalo kaysa talo. Yan ipapaliwanag ko sa inyo kasi paano natin makamit ang lamang tayo sa panalo. Number 1, ang manok natin naglaking sakitin, mahina sa resistensya, talo tayo pagdating sa basahan, pagdating sa kukaryo. Unang bibigay ang manok natin, kahit mahininga pa yan, hindi na tumutuka, mag-collapse na yan. Yan totoo, parang tao lang yung nahihilo, pero mabuhay lang yan mamaya. O yan totoo, kasabong naranasan ko na yan. At saka pangalawa, kailangan marunong ka talagang magkondisyon sa manok, maghanda na panglaban mo, kung sasagupain man ang mga nagmamanok talaga, na mga magaling mag-alaga, mga quality pag mga manok. Yan ang importante. Tapos pangatlo, ang atin na magkabit ng tari sa manok natin, kailangan lubos nating kakilala. Ayan, pinaka-importante din na magkabit ng tari ng manok natin, kasi karamihan yan kantsawan lang, sigawan lang, hasa-hasa, hindi tatama man pero padaplis-daplis. Yan ay turo ko sa inyo, huwag kayong magpatari lang, magpalagay ng kabit ng tari kung sino-sino lang na hindi niyo lubos na kakilala. Kung maaari, bago kayo pumunta ng sabungan, may kasama na kayong gapir o taga-tarik ng manok niyo, for sigurado nga hindi kayo argabyado pagdating sa labanan. Kasi ulitin ko sa inyo, sa pinagdaanan ko, alam na alam ko yung mga big time, mga kilala dyan sa sabungan, kapag manok nila ang makalaban,
kikindatan lang yung mga nakilala yung magtatari, kung yan ang magtari sa kalaban, sa mga manok nila, isang kindat lang yan. Sigurado. Doon na papasok ang pag asintada sa manok mo, pagkabit ng tari na hasa-hasa. Yan totoo kasabong, nangyayari na talaga yan. Di mawala sa sabong na kayo may tao talaga na gusto laging nakalamang, gusto niya lagi lang talaga siya sa panalo. Pero hindi po pwede naman yon dahil ang sabong wider lang yan, sabi pa ni Kuya Kim, at saka daming kasabihan. Panalo tayo ngayon, bukas talo naman tayo. Hindi na pwedeng sa atin lahat. Yan ang ginagawa ko dyan. Yan totoo kasabong. Kaya ang ginagawa ko sa pagmamanok ko, pagwiwid, paglaban-laban ko, pagsasabong, kasi mahilig ko sa industriya talaga sa labanan sa manok. Hindi ko ito ginawa nga bisyo, hindi ko nagpadala sa mga kumpare ko, mga kaibigan ko, nga laban na lang ng manok. Yung iba nga mangungutang, sa totoo lang mangungutang pa og ipusta sa manok nila. Di bali kun manalo dahil may panalo makabayad agad, tutubuan pa yung pera. Pero kung natalo, problemado, apektado pa yung mga misis nyo. Kasi nakautang ka dahil lang sa pagsusugal. Yan ang dapat nating di gawin. Kaya ang tinuturo ko yun dito sa aking channel, na susugal lang tayo, nasa tama, susugal tayo kung mayroon tayo, pero kung wala, huwag na tayo pupunta ng sabungan. Hindi naman mamatay ang manok natin kung hindi natin mailaban. Pakainin lang natin, iantay lang natin na may budget na tayo sa bulsa na para pang sugal sa kanya, pang laban. Iba ang budget sa pangsabong, iba ang budget pang pamilya. Yan ang may bigay kong tip sa inyo sa umaga ngayon, sa aking manonood, sa aking channel. Hanggang dito muna ko kasabong, sana may mapulot o matutunan kayo sa akin sa umaga na ito ngayon sa aking mga gibigay nga payo sa aking kapwa maghilig magmamanok, magsasabong. Ang masabi ko lang sa inyo, okay lang na mag-breed tayo, maglaban-laban tayo sa mga manok. Okay lang magsugal tayo, magsasabong. Basta, huwag lang mapabayaan ang kanya-kanya nating mga pamilya. Yan lang. Thank you. Bye-bye.